Ang bansang Pilipinas ay isa sa pinakamasaya at pinakabiniyaan ng Diyos ng mga likas na yaman. Kahit na magkakalayo ang mga islang bumubuo rito, nananatili pa rin ang pagkakaisa ng mga taong naninirahan sa munting bansang ito. At isa sa mga isla nito, magmumula ang ating istorya. Ang Bohol ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Visayas. Makikita rin dito ang sikat na Chocolate Hills at iba pang natural na magandang tanawin sa ating bansa. Dito rin naninirahan ang bida ng ating kwento. Si Tarsier ay mahiyain at palaging nag-iisa. Bukod pa rito ay madalas rin siyang nagiging tampulan ng tukso dahil sa kanyang maliit na pangangatawan, malalaki at bilugang mga mata, at mga tengang sinlaki na mga platito. Kapag malapit na siyang maiyak, ay lalo siyang tinatawanan ng mga magkakaibigang matching dahil baka raw bumaha sa kanilang paaralan sa laki ng mga patak ng kanyang mga luha. Laki ng mata! Hindi ko naman kayo naaway Bakit ang sama-sama nyo sa akin? Kasi, weirdo ka. Ang weird na nga na itsura mo, kung ano-ano pang ginagawa mo dun sa kahawak mong yan. Kung ano man yan, di ba? Oo nga! Hindi ako weirdo! Hoy, kayong mga salbahing matching, bakit nyo inaaway si Tarsier? Baka gusto niya namang maamoy yung kamandag ko, ha? O ano? Lagot! Si Alamin! Tara, matching! Umalis na tayo habang di pa nagpapasabog ng kabahuan yan! Sige, takbo! Diyan kayong magaling Isang utot lang kayo sa akin. Oh, ayos ka lang? Ikaw talaga, Tarsier. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang papaapi sa mga yun. Konting utot lang yun at aalis din. Di naman kalakas yung akin Tsaka nakakahiya. Sus, ayan ka na naman sa hiya mo Wala kang mararating sa buhay kung puro hiya ang paiiralim mo. Tara na nga, doon na lang tayo sa coffee shop namin. Dalhin mo yung gitara? Yun, yung gitara mo. Teka, saan mo ba nakuha yun? Uwi ni tatay nung pumunta siyang Cebu. May kasama pang dried mangoes Si Alamid ang matalik na kaibigan ni Tarsier. Pareho silang mahilig kumain ng mga prutas at umakyat sa mga puno. Madalas ay sa gabi sila naglalaro dahil sila ay nocturnal. Sa madaling salita, ay mas aktibo sila kapag gabi. Sarap nito Meron ka pa dyan? Hala, inubos mo na lahat? Hay nako, ang takaw mo talaga. Grabe naman to. O tara, libre na lang kita ng mamahalin namin kape Hindi ako mahilig sa kape Pero sige, libre naman Teka, bakit nga pala ang mahal ng kape nyo? Parang pareho lang naman sa iba dyan. Special kasi yun. Paano special? Sikretong malupit. Ano nga? Gusto mo talagang malaman? Baka pagsisihan mo yung desisyon mo Galing kasi yun sa... Ano? Tapos pinapainom mo sa akin? Sarap na sarap nga yung iba Tsaka mas masustansya nga daw yun kasi na-digest na yung coffee beans. Parang giant coffee maker yung tiyan namin. Kaya pala ang tindi ng kamandag mo. Ikaw kasi, ang kulit mo Tara, tumugtog ka na nga lang dyan sa gitara mong galing Cebu. Tsaka, pakasabi nga kay Tito sa susunod, damihan niya yung uwi niyang dried mangoes Para naman mabusog ako. Hay nako, ikaw talaga kahit kailan.
Ako'y isang tarsier. Malaki ang mata, malaki ang tenga, at mahilig kumanta. Mahaba ang buntot, balahibo'y malambot, at prutas ang paborito. Mahiyain ako't laging mag-isa, ngunit sumaya nang makilala ko siya. Oh, Alamid, ikaw naman! Ako ay si Alamid. Mukha akong pusa. Best friend ko si Tarsier. Oh, bakit ka biglang tumigil, Alamid? Eh kasi, number 1, nauubusan ako ng lyrics. At number 2, andun si Matching nakasilip sa bintana. Hoy, bawal mga nangaaway ng best friend ko dito. Teka, mukhang di naman yata siya mga away eh. Ngunit nang makita ni Matching na nakatingin sa kanya sina Tarsier at Alamid, siya'y namula na parang isang kamatis at agad na tumakbo palayo sa coffee shop ni na Alamid. Ay, ano yun? Bigla na lang tumakbo. Baka natakot siya sa tindi ng kamandag ko. Alam mo ikaw, puro ka talaga kalokohan. O sige, uwi na ako Baka hinahanap na ako sa amin eh. Samahan na kita. Wala naman akong ginagawa dito eh. We, ayaw mo lang mautusan eh. Ano ka ba? Best friend kita kaya sasamahan kita. Ako bahala sa'yo. Oh, tahimik ka dyan. Hiya ka na naman Naku, ikaw talaga. Ang hiya, dapat nilulugar sa tama. Tsaka, mahihiya ka lang pag may ginawa kang masama, okay? Sa bagay, may punto ka dyan. O, tara na. Baka may tira pang dried mango sa inyo. Sa tingin mo, Alamid, bakit kaya andun si Matching kanina? Eh, baka gusto niyong bumili ng special kape namin. Ayan ka na naman eh. No, pikon ka talaga. Eh, bakit? Bawal bumili ng kape. Eh, bakit naman siya biglang tumakbo palayo? Aba, malay ko. Tanungin mo na lang kaya siya. Baka naman may gusto siyang sabihin sa'yo. Sana lang ikausapin rin niya ako ng maayos. Kasi, lagi na lang niya ako tinutokso at tinaaway. Hayaan mo na. Intindihin mo na lang sila. At huwag kang magpapa-apekto. Basta ang importante, tanggap mo kung sino ka at masaya ka. Yun lang naman ang importante. Sana nga. O sige, kita na lang tayo sa school bukas Okay. Pinag-isipang mabuti ni Tarsier ang payo ni Alamid na kausapin si Matching. At napagdesisyonan niyang sundin ang payo. Kaya naman nang sumunod na araw, nang makita niya si Matching sa eskwela, ay agad niyang nilapitan ito para kausapin. Pero... Ay, mata! Mata! Hoy! Bakit nakahaan ka sa dinadaanan namin? Tumabi ka nga! Kakausapin ko lang sana si Matching. Ano naman pag-uusapan niyo ni Boss Mats! Boss Matsing, saan ka pupunta? Wala, huwag niyo akong sundan. Teka, Matching! Ikaw kasi! Kasalanan mo to! Ano na naman to, ha? Teka na nga, umalis na tayo! Hindi maintindihan ni Tarsier kung bakit siya iniiwasan ni Matching. Pumunta na lamang siya sa may gubat upang mag-isip nang may narinig siyang isang magandang tinig. Heto ako ngayon, nag-iisa, naglalakbay sa gitna ng dilim. Lagi na lang akong nadarapa, ngunit heto, bumabangon pa rin. Hello?
Sino yan? Huwag kang lalapit. Teka, huwag kang tumakbo. Gusto lang kitang kausapin. Sandali! Delikado dyan! Wow! Maching! Hala, sandali lang. Nahulog ka sa quicksand. Tulungan niyo ako. Ayokong mabaon dito. Oo naman, sandali lang. Huminahon ka lang muna. Pag naging magalaw ka kasi, lalong bibilis ang paglubog mo sa quicksand. Sige, basta. Tulungan mo ako dito, Tarsier. Siyempre naman, di kita papabayaan. Kuha lang ako ng baging para mahila kita paalis dyan. Sige, bilisan mo ha. Oh, eto. Kapit ka lang ng maigi ha. 1, 2, 3. Salamat, Tarsier. Salamat talaga. Buti na lang, andyan ka. Wala yun. Eh bakit kasi tumakbo ka kanina? Ha? Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari. Alam ko namang ikaw yung kumakanta kanina eh. Nahiya kasi ako eh. Ano ka ba? Sabi nga ni Alamid, ang hiya dapat nilulugar sa tama. Tsaka may hiya ka lang pag may ginawa kang masama, okay? Tama nga siya. Yan din sabi ko. Bakit nga pala andun ka sa may coffee shop kahapon? Ganito kasi yan. Sa totoo lang, naiinggit ako sa'yo kasi nagagawa mong gawin yung gusto mo kahit na inaasar ka namin. Kung tutuusin nga, mas matapang ka pa sa'kin. Kasi kaya mong harapin yung mga pang-aasar namin sa'yo. At di mo tinatago kung sino ka talaga. Samantalang ako, nagtatago lang dito pag gusto kong kumanta. Sa takot na pagtawanan nila ako. Bakit ka naman nila pagtatawanan? Ang ganda nga ng boses mo eh. Talaga? Seryoso ka dyan? Oo naman, walang halong biro to. Sorry nga pala sa mga sinabi ko sa'yo dati ha. Pangako, hindi ko na uulitin. Wala yun, di naman ako galit sa'yo eh. Kaya nga pala ako nasa coffee shop. Magpapaturo sana ako sa'yo kung paano... Mag-gitara? Oo, yun nga. Ayos lang ba? Siyempre okay lang. Jamming tayo minsan nilalamid. Sama mo na din yung mga kaibigan mo ha. Mas madami, mas masaya. Ganito pala ang pakiramdam na may kumpiyansa sa sarili at may mga kaibigang naniniwala sa kakayahan mo. Di ko nasasayangin ang panahon ko sa pagtatago ng aking totoong sarili, kahit kailanman. Kapag siya'y kasama, ang araw ay sumasaya. Nababawasan ang lungkot, gumagaan ang problema. Kapag siya'y kasama, ang kwentuhan ay mas masigla. Mas malutong ang tawanan kung kasama'y kaibigan. Kapag siya'y kasama, di ba laro ay kay saya? Kahit ikaw itong taya, di ba't ika'y natutuwa? Ang kaibigan ay masarap na kalaro, kakwentuhan. Kaibigan, siya'y gusto mong kasama araw-araw.
At mula noon, naging magkaibigan na sina Tertier, Matsing, at pati na si Alamid. Hindi na muling nanukso ang sinuman dahil lamang sa kakaibang katangian ng isang nilalang. Napuno ng kasiyahan at musika ang kagubatan ng Bohol, at ang lahat ng nilalang ay hindi na muling nagkaroon ng anumang di pagkakaunawaan sa isa't isa. O mga bata, tandaan niyo na, tulad ng mga sinabi ni Alamid, ang hiya nilalagay sa tamang lugar at walang dapat ikahiya kung wala namang ginawang masama. Nang dahil sa musika, ang kwento ng pagkakaibigan ni Tertier, Alamid at Matsing